Kasalukuyan po nagsasagawa ng press conference ang ilang opisyal ng gobyerno sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay po yan sa responde ng pamahalaan sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Pakinggan po natin. Support at the level of actual distribution with the local government units. In the meantime, ito din po ay nag-umpisa dito rin yung one-stop shop to facilitate acceptance of donations. And ang ilang mga mahalagang mga pagbibigay, November 11 and 12, yung relief goods, medicines, communication, and the task force is formed. Nung November 11 and nung 12, dire-diretso na po kaming naghahatid. And ang pinakamahalaga po na punto, nung November 14, nakakita kami ng mga bigas sa NFA sa Tacloban City, which is about 45,000 sacks of rice at 50 kilos. SECMAR yung nakausap at nakita, at aming kinuha na yon at yun ang naging hub sa Tacloban. And that 45,000 sacks of rice was bought by World Food Program and donated to the government. So yan po yung isa sa mga ginagamit ho natin ngayon, and tuloy-tuloy po yung timeline. So hindi eksakto yung pagkablagay nung dates at saka nung pangyayari, pero it was around these times that all of this were organized. But by November 15, meron na po kaming tuloy-tuloy, November 14 rather, tuloy-tuloy na paghahatid using the assets of the military to start with, 8 trucks to bring to the eastern side of Leyte, and then binuksan din po namin nung November 11, 3 days after, yung Giwan Hub. Actually, nung November 10, nakapagpadala na po tayo ng 16 sacks of relief goods sa Giwan, and nung November 11, pumunta po kami nila SecVols at doon binuksan namin yung hub to serve the eastern Samar side and the islands. Kasi Homonhon is part of that area. And then we opened Ormoc the following day as another hub to serve the western side of Leyte. Kaya ho kami nakakaabot ng 2 milyon mahigit kasi yung distribution points ay hindi isa lamang. May nanggagaling Ormoc, may nanggagaling Giwan, at may nanggagaling Tacloban. Nung nagsimula kami ng 14, 8 truck lang ho ang pwede dahil yun lang ang kayang ibigay so far ng military. Today we have 52 trucks that are actually plying, and dumadami pa. Hindi lang food items ang binibigay, yun ding non-food items, yung mga tents na sinabi ko. Saan nanggagaling yung mga truck? We still have the military truck, LFT, LTFRB, and LTO, under Sec Jun Abaya was giving it and coordinating that, as well as the shipping. Yung pangatlong pinanggagalingan is World Food Program is providing logistic support. So meron ho silang hinire ng mga truck na pwede namin gamitin, at ganun din po ang barge. Meroro ho kaming dedicated for this from Cebu, courtesy of World Food Program. Nais ko rin ho sabihin na this effort of producing the food packs was actually undertaken by our colleagues here in Manila, led by Secretary Cesar Purisima, and Secretary Cesar Purisima became the Packer Czar. Siya yung nakapag-pack ng ganyang karaming mga food packs, and si Jun Abaya was the mover czar. Ibig sabihin, siya ho yung mag-move. Pero I must admit na at this point, nakita namin na mas mahalaga na ang packing gawin, ang repacking gawin sa mismong Eastern Visayas na. Kasi nahirapan ho tayong kumuha ng maraming ships dahil ang mga barko ay meron ding commercial use na kailangang tugunan. So tuloy-tuloy ho yung paglipat ng mga napack dito ng mga goods. And I know some of the media went to Ninoy Aquino Stadium and nakita na meron pang mga goods doon
both local and foreign donations. And gaya ng pinaliwanag ko ho dun sa nagtanong sa akin, minumove out namin unti-unti pero pinprioritize namin ang food packs, and that's what we are doing now using the ships that have been and barges that have been negotiated with by Secretary June Abaya. So yung effort ho ay hindi lang DSWD. This is a national government effort, and I must acknowledge volunteers who repacked, who gave their time, and these volunteers numbered to more than 170,000 individuals who came from all walks of life to repack. Hindi pa po natin binibilang yung mga nag-volunteer to go to Tacloban, Palo, Tanawan. Marami din hong nag-volunteers para tumulong doon. What's the future looking like? Next slide, please. These are the programs being implemented or to be implemented. Early recovery, cash for work, cash for training. Ginagawa na po namin yan. DSWD, DOLE, DA are providing this together with the international organizations such as UNDP and ILO. Critical incident stress debriefing, DOH at DSWD po ang gumagawa nun. Educational assistance led by DepEd and women-friendly spaces. Kami po kasama ng UNICEF. Mahalaga ho kasi ito dahil kung nanggaling ho ang ilan sa inyo sa Tacloban, marami pa ho tayong mga kababayan na talagang kailangan ng stress debriefing. Lalong-lalo na yung mga nanay na nawalan po ng mga anak o mahal sa buhay. Part of the critical needs is temporary bank houses. Ginagawa po yan ng DPWH, and emergency shelter assistance and permanent shelter assistance. Ito po, in-approve ni Pangulo at meron ho kaming major effort to provide materials for rebuilding the houses, both totally damaged and partially damaged. However, maliwanag na po na aming sinabi sa mga lokal na pamahalaan, yung 40 meters from the shoreline on a high tide, 40 meters from there, wala na pong ipapatayong bahay. Kasi sa ngayon, yun ang pag-aaral at yun po ang batas na danger zone ho yan ngayon kung nakaharap ka sa Pacific side or dagat. Dahil may pattern na po tayo from Sendong, Pablo, and now Yolanda. Yung eastern seaboard natin ang karaniwang pinapasukan at tapos tumatawid sa archipelago. Kaya binabaybay na po namin itong mga coastline na ito at kinakausap ng DILG sa pamumuno ni Secretary Mar na hindi na po magpapatayo dito sa mga lugar na ito. Siyempre, in addition to cash for work is livelihood assistance, protective services for children and women, lalong-lalo na pinapaalala na wag po ninyong ibigay ang anak nyo kahit kakilala nyo, nangangako na bibigyan ng trabaho, paaaralin, dahil ngayon ho, maaring matraffic po sila. Tutulungan po namin kayo dyan sa lugar nyo. Wag ho nyong ipamigay or ipasama sa hindi nyo masyadong kakilala, kahit sa kamag-anak nyo. Kailangan po malaman nyo yung detalye at mapakita nila kung ano talagang gagawin ng bata. And tinatrack na din po namin kasama ng UNICEF, hindi ho training of orphans yan, tracking of orphans. Medyo naduling ho siguro yung aming kasama. So yung training, hindi po training yan, tracking of orphans, dahil alam ho ninyo, may tradition tayo na may bata aangkinin natin, aalagaan natin. Kailangan naming matrack ngayon, sino po yung nag-aalaga ng bata na hindi nila anak. Not for anything else, hindi po namin kukunin yon, pero kailangan marehistro ilan ang talagang naulila, ilan ang nawala ng nanay, ilan ang nawala ng tatay, at sinong nag-aalaga sa kanila. Protection din po yan, best interest of the child, kailangan makita natin na yung nag-aalaga sa kanila ay tunay na aarugain at hindi po magagamit, maaabuso kung ano pa man ang isip nila.
Tapos yung atin hong isa pang ginagawa, yung Oplan sa Lubong, ito nga po yung mga umalis, nag C-130, nag-boat at nag-bus. Sa Villamor po natin pinoproseso, hinahatid sila sa gusto nilang puntahan at tinutulungan at nag-i-stress debriefing po ang ating mga kasamahan at mga volunteers. Marami din po tayong volunteers sa Villamor, sa Oplan Hatid at Oplan Yakap. So, yan po yung ating relief effort. Siguro bilang panghuli, na bago mag-open up, meron ding lumabas na word na, again, from the broadsheets, na ang UN daw po ay pinaiimbestiga ang aming pagbibigay ng relief kasi hindi daw po umaabot sa mga malalayong barangay. Can I get the number? Una, lahat po ng barangay naabot na namin. Sa 2,900,000 plus na mga pakete, naabot na po namin lahat. Paano namin nasisigurado? Dalawa ho. Meron ho kaming text hotline 0920-946-3766. Pumapasok po yan sa computer and dinadala kung saan yung complaint. Kasi hindi lang ho, syempre, Region 8, may Region 6 din tayo na tinutugunan. At ang mahalaga po, nalalaman namin yung barangay at yung bayan at yung probinsya. Kasi marami nga hong probinsya at bayan ang naapektuhan nitong ating Yolanda. In the provinces, we have more than, just for Region 6 alone, 1, 2, 3, 6 na probinsya po and 133 municipalities. Just to give you a sense, and that's just Region 6. Para ho lang maintindihan na hindi lang ho namin tinitingnan ang 8. Meron din ho tayong 6 at meron tayong Mimaropa. So, babalikan ko ho, ito pong hotline number, nung una naming nilabas, mga 2,000 text ang nakuha namin na ang sinasabi, which was about 5 days after the Yolanda, hindi pa kami naaabutan. Merong specifics. Ngayon, in the last week, last 10 days, ang nakukuha na po naming text, naabutan na kami tatlong beses, asan yung susunod. So, yun ho yung basis namin para magsabi. Pangalawa, nag-helicopter deliveries ho tayo. At sa katunayan, yung helicopter deliveries, ginawa ho yan starting November 10. Nagdala na ng Giwan at naghumonhon noong November 11. Yan po ay gamit ang Philippine Air Force and the air assets ng iba't ibang bansa na pumasok dito. Mula ho sa United States, Australia. Ngayon, I think this is their last week, yung Japanese contingent na mga Chinooks naman yung dala nila. Sinasamahan po yan ng ating DSWD dahil accountable ho kami sa lahat ng ito. So, pag binigay ho yan sa barangay, tinatanggap para ma-account namin pag dumating yung audit, sa nagpunta ang ganitong halaga, ito po yung mga pinuntahan. Kaya may kasama palaging DSWD. Sa katunayan, nung pong Thursday, nag-crash ang isang helicopter na ano ho yung chopper, nag-slide down, tumama ho sa Nyog. May 2 taga DSWD staff na nandun, pareho silang nasa hospital pa rin. Medyo severe yung injury, yung isa sa spine, yung babae, nasa Chonghua siya sa Cebu, at yung lalaki nandito, sa intestines naman ang kanyang naging pinsala. Parehong hindi naka-assign sa Leyte at Leyte at Eastern Samar. Yung lalaki ay volunteer from Pilar, Sorsogon. Municipal link siya ng Pilar, Sorsogon. At yung babae ay municipal link ng Northern Samar. Ang DSWD alone, not counting DPWH, the military, MMDA, DOH, and other national government agencies, kami lang mahigit 100 ang tao namin doon, dagdag sa tao ng Region 8.
Dahil ho, yung mga kasama namin sa Region 8, nasa lanta din po. Muntik din. Yan po ang press conference ng sa may NDRMC tungkol pa rin sa pagtugon ng pamahalaan sa relief operation sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ayon sa DSWD, sa ngayon umaabot na sa 2.9 million food packs ang naipamahagi sa mga naapektuhan ng bagyo. Halos 323,000 liters na rin ng maiinom na tubig ang naipamahagi. Kabuang 54.5 million pesos na donasyon ang nagmula sa mga lokal na donors, samantalang umabot naman sa $14.7 million o mahigit 600 million pesos ang galing sa foreign donors. Samantala, nagbigay ng babala ang DSWD tungkol sa posibleng human trafficking na maaaring mula dito sa trahedya. Huwag daw basta-basta ibigay ang pangangalaga sa mga naulilang bata mula sa mga apektadong lugar sa kung sino siguruhing mapagkakatiwalaan ng mga ito para iwas sa human trafficking. At tiniyak din ng DSWD na mahigit isang buwan matapos manalasa itong bagyong Yolanda, naabot na nila ang lahat ng apektadong barangay mula Eastern Visayas hanggang sa Palawan.